balita, kumpiskado ang mga lisensya ng mga driver na nahuli ngayong gabi na lumalabag sa anti-overloading policy. At live mula sa Maynila, saksi si Trisha Zafra. Trisha. Vicky, dahil sakit na raw ng ulo ng pamahalaan ang 30 bilyong pisong taunang gastos sa pagkukumpuni ng mga nasisirang kalye, puspusan ngayon ang pagpapatupad ng DPWH ng anti-overloading policy laban sa mga overloaded na truck na siya raw pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga kalsada sa ating bansa. Unang nasampulan ng DPWH night shift anti-overloading operation sa Zaragoza Gate ng Manila North Harbor ang truck driver na si Fernando Atis. Sa timbang ng DPWH, sumobra sa limit na 13,500 kilograms per wheel axle ang timbang ng kanyang truck. Hindi niya ito matanggap dahil pinayagan naman daw siyang makalabas ng port. Pasado naman sana to kung hindi sa Piraxil dapat pangkalahatan na lang. Kasi lahat ng container may maximum naman yan, sa ibang bansa pagawa yan. Kung sobra ang laman yan, dapat babali yung container na yan Pero giit ng DPWH, pareho lang daw ang timbangan sa loob ng pier at siyang ginagamit ng kagawaran sa kanilang operasyon. Nahuli rin si Roseler Olores, driver ng truck na may kargang plywood. Sobra naman ng 17,000 kilograms ang dala niya. Pero ayos lang daw kahit maabala, mabuting araw ito at nang mabawasan ang mabigat niyang dala. O kayo mismo nabibigatan ka? Oo, siyempre. So sa inyo po sir, kung babawasan yung karga ninyo, pabor kayo. Mas maganda ngayon para alam din ng customer na sobra yung pinakakarga nila. Kinumpiska ang lisensya ni na Atis at Olores. Matutubos lang nila ito kung magbabayad sa LTO ng multang katumbas ng 25% ng halaga ng registration fee ng dala nilang truck. Pero kung lalampas pa sa kalahati ang sobrang timbang, hindi na papayagang bumiyahe ang truck. Vicky, dahil umaalma ang mga trucking operator na dapat ang mga traders ang managot sa overloading o sila ang dapat parusahan sa mga pag-overloading na ito, ay makikipagpulong ang DPWH sa mga trucking association sa susunod na linggo. Live mula rito sa Maynila, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. Samantala, mapipilitan daw ang mga negosyong nakadepende sa tubig tulad ng car wash na magtaas na rin ang singil sa oras sa ipatupad ang rate hike ng Maynilad at Manila Water. Tanong naman ng ilang customer, bakit daw magtataas ang singil gayong paputol-putol naman ang supply? Saksi si Bernadette Reyes. Agawan sa hose ng tubig at pagkahaba-habang pila balde, ilan lang ito sa ating mga nasaksihan na magkaproblema sa supply ng tubig sa Metro Manila noong nakaraang taon. Isa sa mga pinaka-nasapul sa kakapusan ng supply, ang Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Matapos ng 6 na buwan, heto si Prudential Yari ng Batasan Hills. May tubig na nga mula sa gripo, pero ilang oras lang naman daw ang itinataga. Kaya naman laking disbayan niya na sa kabila ng paputol-putol na supply, ang singil sa tubig niya magmamahal na simula February 16. Sana wag naman magtaas. Kasi yung serbisyo hindi naman dire-diretso. Kung minsan wala pa kaming supply. Ang mga tulad ni Prudensyong residential consumers ng Maynilad o yung mga kumukonsume ng 30 cubic meters ng tubig pababa kada buwan, karagdagang 60 pesos at 88 centavos ang madaragdag sa monthly bill. Maging ang Manila Water, magtataas din ng singil. 57 pesos at 74 centavos ang dagdag singil para sa mga residential customers. Pero lalong mataas ang dagdag singil sa mga negosyo na ang puhunan ay tubig. Gaya na lang ng car wash ni Jessie Domingo. Buwan-buwan umaabot sa 100 cubic meters ang konsumo ng car wash shop. Katumbas ng halos 600 pisong dagdag bayarin. Kaya naman kahit 5 taon nang walang galawan ng singil ng serbisyo sa car wash ni Jessie, ngayon, nagbabalak din ako kayo magtaas na ng presyo pero konti lang. Gayon pa man, pilit ipinauunawan ng MWSS sa publiko na sa kabila ng dagdag singil, mas mura at mas malinis pa rin daw ang tubig mula sa kanilang mga concessionaire. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kaliwat kanang kilos protesta ang sagot ng iba't ibang grupo sa nakaambang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa jeep. At bago matapos ang Pebrero, posibleng lumabas na rin ang desisyon sa hinihinging taas pasahe sa bus. Saksi si Julio Segovia. Mula umaga hanggang pagkagat ng dilim, walang pagod na nagprotesta ang iba't ibang grupo bago ang tiyak ng pisong dagdag pasahe sa jeep simula mamayang hating gabi. Anila,
Dagdag pasanin daw yan matapos ang 10 pisong dagdag pasahe sa taxi fare at ang nakaamba pang taas singil sa MRT at LRT. Ang National Council for Commuters Protection o NCCP pinag-iisipan na umapela sa korte kapag hindi raw ito pinakinggan ng LTFRB. Yung kanilang sudden order na bukas na kaagad, there was no time for us to react. At bago matapos ang buwan, dedesisyon na ng LTFRB ang petisyon ng dalawang grupo ng mga bus operator para sa kanila ring taas pasahe. Pero sa ngayon, tututukan muna ng LTFRB ang pagbabantay sa dagdag pasahe ng mga jeep. Babantayan doon ito ang maniningil ng sobra sa jeepney operators. Mula 2,000 piso hanggang 4,000 piso ang multa. Mula 15-day suspension hanggang pagbawi ng lisensya naman ng parusa sa mga tsuper. Obligasyon po ng driver na meron po siyang panukli sa mga pasahero. Para naman hindi magkalituhan sa pasahe mamayang hating gabi, ngayon pa lang, dumiskarte na ang Pasang Mazda. Para hindi na magkaroon ng kaguluhan ng driver at operator na nararanasan natin between ang may mga pagbabago ng pamasahe, naglagay na kami ng 8 pesos. Ito lamang ay doon sa unang 4 na kilometro. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. 100 kilong double ten na manok at laman loob na sabat sa Malabon. Galing daw ng Pulilan, Bulacan ang botsang manok at balak daw ito ibenta sa Balintawak Market. Agad namang nag-ikot ang mga tauhan ng Pulilan Agriculture Office sa mga poultry farm at maging sa mga palengke para masigurong walang botsang manok na makalulusot. Binasura ng Court of Appeals ang petisyon ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. na i-dismiss ang kasong multiple murder laban sa kanya kaugnay sa Maguindanao Massacre. Pinagtibay ng Appellate Court ang dalawang resolusyon ng Department of Justice na nagsasabing may probable cause para kasuhan si Andal Sr. Sa iba pa ring balita, sumuko na ang driver ng bus na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon. Pero itinanggi ni Pepito Santuele na siya'y tumakas. Napag-alamang walang lisensya si Santuele at na-aksidente na rin noong nakaraang Marso. Matagas na yung dugo ko sa mukha. Paggamot po ako. Pero yun ang tumakas ko. Tulungan ko muna sila yung mga kasamahan ko. Pag-ano sa mga pasahero. Sama-sama nating saksihan. Una sa saksi, mga nagbenta ng bato sa iligal na paraan at mga dumaan sa legal na proseso, alamin ang pagkakaiba ng pinagdaraanan. Mga personalidad na ipinanganak sa Year of the Rabbit, kilalanin. Ang opening parade ng Panagbenga Festival sa Baguio City, dinagsapo ng mga turista. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.